Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another question from our TikTok followers, no? Galing kay Marasigan Lee. Okay, shout out sa iyo kapatid, sa ating TikTok followers, si Marasigan Lee. Mashallah. Okay, narito po yung kanyang katanungan. Ating pong basahin bago natin sagutin. Assalamualaikum Ustad. May katanungan po sana ako tungkol sa zakah. May kuya po kasi ako na nangangailangan ng tulong. May pera po ako na dapat kong ilaan para sa zakah. Kaya ibinigay ko ito sa aking kuya bilang zakah. Gayunpaman, hindi ko po sinabi sa kanya nang ibinigay ko ay zakah dahil ayaw kong malaman nila na may kaunti akong naitabi. Ang tanong ko po ay, matatanggap po ba ito bilang zakah kahit hindi ko ipinaalam sa kanya nang ibinigay ko ay mula sa aking zakah? Syukran po sa sagot. Jazakumullahu khairan. Okay. Sagutin natin ito. So ngayon, malalaman na ng kuya mo na ito'y ito'y zakah mo. Huwag mo lang ipaalam sa kuya mo yung okay mga kapatid, so bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain na maba'ad. Actually, ang tanong na ito ni brother, no? Ay ano pa ito, May 7. Okay. So barakallahu fi kapatid na Marasigan Lee, at naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagnanais na tuparin ang obligasyon ng zakah ng may ikhlas. Ang iyong tanong ay isang mahalagang usapin sa fiqh az-zakah. Kaya naman, ang tanong, kailangang sabihin ba sa tatanggap na ang ibinigay ay zakah upang ito ay maging tanggap? Okay. So, ang kasagutan ay hindi. Hindi kailangan. Hindi kinakailangang ipaalam sa tatanggap na ang ibinigay mo ay zakah. Kung ang tatanggap ay kabilang sa mga karapat-dapat tumanggap ng zakah, mayroon kang niya or intention sa oras ng pagbibigay na ito ay zakah, at tunay na nailipat sa kanya ang pagmamayari ng pera o ari-arian, tanggap ang zakah mo, insyaallah, kahit hindi niya alam na ito ay zakah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat at-Tawbah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Ang mga zakah ay para lamang sa mga mahihirap, mga nangangailangan, mga nangangasiwa nito, sa mga nais mapapaghilumin ang kanilang mga puso para sa pagpapalayo ng mga halipin, sa mga may pagkakautang, sa landas ng Allah at sa manlalakbay na kinapos. Ito ay isang tungkuling itinakda ng Allah. So ang talata na ito kapatid, yung aya na ito ay nagsasaad kung sino ang maaaring tumanggap ng zakah. Ngunit hindi nito inaatasan na ipaalam sa kanila na ang natanggap nila ay zakah. Okay? So, tandaan, ang niya ay mahalaga. Sinabi ng Prophet sallam, innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari o Muslim. So, katotohanan ang mga gawain ay nakabati sa mga intensyon. Ang niya ay nasa nagbibigay, hindi sa tumatanggap. Kung ang intensyon mo ay tuparin ang obligadong zakah, sapat na iyon, hindi kinakailangang malaman ng tumanggap ang iyong intensyon kahit pa kuya mo ito. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi, hindi kinakailangan na ipaalam sa fakir nang ibinibigay sa kanya ay zakah. Sapat na ang intensyon ng nagbigay. At si Sheikh Ibn Baz rahimahullah nagsabi sa Majmu' Fatawa, kung ibinigay mo ang zakah sa isang karapat-dapat tumanggap nito at may intensyon kang ito ay zakah, hindi na kailangan sabihin sa kanya na ito ay zakah. At maging si Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' Fatawa wa Rasail, ang hindi pagsasabi na ito ay zakah ay maaaring maging mas mabuti kung ito ay makapag-iingat sa damdamin at dignidad ng tumatanggap. Malinaw? Paano kung kuya o kapatid ang binigyan? Kung ang iyong kuya ay kabilang sa mga fukara o mahirap o masakin na nangangailangan o may utang na hindi niya kayang bayaran, maaari siyang tumanggap ng zakah. Sa katunayan, sinabi ng Prophet sallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa hiya 'ala dhir rahim ithnatan. Okay? Sadaqatun wasilah. Rawahu at-Tirmidhi wan Nasa'i. Ang pagbibigay sa isang mahirap ay isang sadaqah,
Ngunit ang pagbibigay sa kamag-anak ay may dalawang gantimpala, sadaka at pagpapanatili ng ugnayan ng pagkakamag-anak. So isang mahalagang paalala, hindi maaaring ibigay ang zakat sa mga taong obligado kang gastusan tulad ng magulang, lolo at lula, anak, apo. Ngunit ang kapatid, kuya o ate ay maaaring tumanggap ng zakat kung siya ay tunay na kabilang sa mga karapat-dapat tumanggap nito. So, katanungan, bilang buod sa at mga sinabi natin, kailangan bang sabihin na ang ibibigay ay zakat? Ang sagot ay hindi. Ano ang mahalaga? Ang niya ng nagbigay at ang pagiging karapat-dapat ng tumanggap. Tanggap ba ang zakat kahit hindi alam ng tumatanggap? Oo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Maaari bang bigyan ng zakat ang kapatid? Oo, kung siya ay kabilang sa mga taong may karapatan sa zakat. Masama bang hindi sabihin upang mapangalagaan ang kanyang damdamin? Hindi. At sa maraming pagkakataon ay mas mabuti pa ito upang mapanatili ang kanyang dignidad. Okay? So isa sa mga kagandahan ng Islam kapatid ay ang pangangalaga nito sa dangal ng mahihirap. Kaya kung minsan ang hindi pagsasabi ng ibinigay ay zakat ay higit na mabuti upang hindi mapahiya ang tumanggap o maramdaman niyang siya ay umaasa lamang sa tulong ng iba. Ay sinabi ng Allah, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, sa suratul Baqarah. Kung ilantad ninyo ang inyong mga kawang gawa, mabuti iyon. Ngunit kung itatago ninyo ang mga ito at ibibigay sa mga mahihirap, ito ay higit na mabuti para sa inyo. Okay? So, conclusion, kung ang inyong kuya ay tunay na kabilang sa mga karapat-dapat tumanggap ng zakat at ang intention mo nung ibinigay mo ang pera ay ito ay zakat, tanggap ito bilang zakat, inshallah. Kahit hindi mo sinabi sa kanya na ang binigyan mo ay mula sa iyong zakat. So Allah alam isang kapatid, yan po ang detalyadong kasagutan sa iyong katanungan at sa iyong concern. At naway pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So don't forget to share, to like, to follow, to hit the bell button, and of course to subscribe our YouTube channels or our social platforms. So, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.